umaga mga kapatid. So tayo po'y tumako na sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. At ipagpatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito pong unang sulat na ito mula sa una hanggang sa 15 kabanata ay sulat po ni Pablo para ayusin niya iba't ibang problema sa loob ng iglesia sa Korinto. So hindi po talaga katakataka sa lahat ng kongregasyon na nagkakaroon po sila ng problema sa iba't ibang mga bagay. Dito po sa Corinth, ito po yung Korinto, papasin po na, ito po isang daanan ng trade, ano po. So ito yung mayamang lugar. May panahon na yung mga, ito po yung Italy, pagka gagawa tayo ng mapa, yung mga Hudyo sa Roma, ipinatapon. At maraming nakarating sa lugar po ng Corinth. Kaya yung problema sa Romans 14, pareho rin sa Korinto, mga kapatid. Dahil mas naunang naisulat ang sulat na ito kaysa sa taga-Roma. So makikita natin, sa ating pinag-aralan, yung mga kapatid na matagalan sa pananampalataya, yung mga Hudyo, meron silang tamang kaalaman tungkol sa mga idols na ito hindi dapat sambahin, na kahit na ito yung mga bagay na may kaugnayan sa mga Korinto, sa mga idolo, limba yung pagkain, wala ka naman sa Diyos yun. Pero sabi ni Pablo, hindi lahat ay meron ganong klaseng kaalaman. Sabi niya. So in other words, may mga kapatid sa Corinth na mga Gentiles, siyempre, mahabang panahon sa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi pa nila lubusan na unawaan yun. Na yung mga idolo ay walang anuman. So hindi nila dapat katakutan ng mga bagay kahit may kaugnayan sa mga idolo kanya. Ito yung problema nila. However, there is not in everyone that knowledge. Kung meron tama yung kaalaman mo sa tunay na Diyos, at ang mga idolo ay walang anuman, hindi ka kakabahan. Kahit kainin mo pa yung pagkain na pinagbibili sa palengke, na galing pa doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos, alam mo na hindi yun pagkain na nandoon na iniyaya sa Diyos-Diyos, tapos na eh. Tapos na yung pagsamba. So, pagkain na lang yun, tutusin. Pero hindi lahat kaya may gano'n. For some, with consciousness of the idol, in other words, meron pa sa kailang kaisipan ang mga bagay na may kaugnayan sa masamang bagay sa mga idolo kanya. Pag kinakain nila yon, kahit pinagbili pa sa palengke, sa kailang kaisipan, sabi niya, until now, eat it as a thing offered to an idol. Sa kailang kaisipan, kahit ipinagbili na sa palengke yun, pagkakainin niya yun, para pag siya sumasama sa Diyos-Diyosan. Yun ang kailang kaisipan. Kaya meron pa silang consciousness kanya sa mga idol, and their conscience being weak is divine. So maraming bagay yun. Pag pinilit natin siyang kumain, doon siyang pagkain na inisip niya na hindi niya dapat kainin, o kaya nakita niya ang isang kapatid na kumakain yung kanya, ang kanyang conscience, mahina pa, hindi pa wala pa yung tamang saktong kaalaman. Ito po ay siya nagkakasala kanya. Yun ang sitwasyon ng mga Gentile Christians sa Corinth na hindi pa mature sa pananampalataya. Yun ang kailang problema ngayon. So, balikan po na yung consciousness of idols. Pag ang isang Kristiyano galing sa pagsamba ng Diyos-Diyosan, sabi ko, hindi pa niya lubos na intindihan ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos-Diyosan. Na ang Diyos-Diyos ay walang anuman. Wala siyang kapangyarihan, hindi siya mapaparusahan ng idol kanya. Pag kinakain pa rin yung pagkain na yun, kahit pinagbili sa palengke, kahit wala pa siya doon sa templo ng Diyos-Diyosan, at sa kanyang kaisipan, para pa rin siya sumasamba. Kaya hindi niya kainin. Dahil pag kinain niya ang kanyang kaisipan, para pa rin siya sumasamba. At pag nakita nila ng ibang kapatid, dahil meron siya ng kaalaman na mga idol, walang kaalaman kanya, at kinakain nila yung pagkain na yun, at sobra doon sa inihain sa templo ng mga Diyos-Diyosan, sila nagkakasala kanya. Kumbaga sa panahon natin, isang parehong
example, yung balot. Yung mga nanggaling sa Katoliko, kumakain tayo ng balot eh. Kapag dating ng panahon, hindi kayo naging Kristiyano, taglay mo pa rin yun. Kaya kumain ka ng balot dati. Kaya pag pinag-aaralan tungkol sa dugo, may mga kapatid na sa kailang kaisipan, pag kumakain sila ng balot, kumakain sila ng dugo. O dahil ang dugo ay bawal, hindi sila kakain ng balot. Kaya may mga kapatid naman na doon po silang naunawaan na yung balot ay walang kaugnayan sa dugo. Dahil pinagbabawal ng Diyos ay yung mga hayop na gumagalaw. Na pag kinain mo yung laman, kailangan iwalay mo yung dugo, ganyan. Actually, doon sa Leviticus, sinasabi lang yung mga hayop o ibon at mga hayop sa lupa. Gigilitin mo yung kailang leg, patuloy sa lupa at tabunan mo kanya. Kaya kung yaman mo sa balot, paano gagawin nyo? Wala naman leg yun. So, paano mo yung dugo niya? In other words, sa mga nakakaunawa, ang balot hindi siya kasama sa pinagbabaw na. Pero, may mga kapatid na hindi gano'n. Pagkakain siya ng balot, para sila kumakain ng dugo. Huwag mo silang pilitin. At huwag ka rin kumain siya rin nila, kumakain ka ng balot. Dahil magkakasala sila. Parang gano'n ang sitwasyon sa pagkakataon na ito. Siya, balot, wala lang magkaugnayan sa kaligtasan niya. So makikita natin, gano'n din ang kailang sitwasyon. Pag kumain siya ng pagkain, alam nila, galing doon sa Templo ng Diyos ang pinagbibili sa palengke, hindi pa rin na makakain yun. Para sa kaila, para pa rin sila sumasamba sa mga Diyos sa kanya. Doon sa panahon na yun, dahil sabi rito, mahina pa ang kailang conscience. Pagka tumagal-tagal at panahon, at lubusan na nilang naunawaan, mawawala na siya kanila yun. So in the meantime, anong gagawin mo, sabi ni Pablo? Yun ang pinag-uusapan ko sa bahagi ito ng ikawalo. Tingnan ninyo. Ano ba ang classification nung pinagbibili sa palengke? Pagkain. But kung ikaw ay pupunta sa 1 Corinthians chapter 10, pag ikaw, Christian, pupunta mo sa Templo ng Diyos-Diyosan, sumasamba siya doon. Pero pag pinagbibili sa palengke, ibang klase yun. Although babakitin ni Pablo, dito sa ikawalong kabanata yan. Sabi rito, ito'y pagkain. So, classification ay pagkain. Doon sa Romans 14, sinasabi po sa atin, nakakaroon siya pagkain kanya o pag-inom. So, yung kung anong kinakain natin, hindi yan magliligtas o magpapagusto sa atin. Ganyan. So, sabi niya, food does not commend us to God. For neither, if we eat, are we the better, nor if we do not eat, are we the worse. In other words, pag kinain mo yung pagkain na pinagbibili sa palengke, nagkain sa pagsama ng Diyos sa kanya, hindi ka mas mabuti. Pag hindi ka kumain kanya, hindi ka rin mas masama. Para doon sa, babalik na po natin sa kalabing-apat na kabanata. Sa Romans chapter 14. Kung kumain ka, tatanggapin ka ng Diyos. Pag hindi ka kumain, tatanggap ka pa rin ng Diyos. Sabi walang pakialaman Diyos doon. So dito po si katlo ng Romans 4. Huwag kamakin ng kumakain na hindi kumakain at hindi kumakain na huwag gumato sa kumakain sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. So parang hindi natanggap ng Diyos. So kung kailangan pinag-uusapan, walang kaugnayan sa kaligtasan nyo. Yung sinasabi rito ni Apostle Paul. So hindi pagkain na pinagbibili sa palengke. Hindi pagkain na kasalukuyang ginakinakain na sumasamba sa templo ng Diyos-Diyosan. Ngayon, ito yung leftovers. Siyempre, kahit po sa pagsamba sa templo sa Jerusalem, may nagsosobrang pagkain. Kinakain yun ng mga saserdote. Kaya hindi naman pinagbibili nila para magpapakita yung sino man namamahal sa templo ng Diyos-Diyosan. So, pinagbibili nila sa palengke ganyan. Yun ang pinag-uusapan. Ngayon, sa Diyos, para kainin mo itong sobra-sobra nito, wala ka naman sa Diyos. Pagkain lang, kung totoo siya. Kung kinain mo yun, hindi ka nagkasala. Pagkain lang. Yung talagang classification, pagkain lang.
Kaya nagkatotohanan, kaya kumain ka, kaya hindi, walang halaga sa Diyos. Nasa ano mo yun, sa kalayaan mo yun. Gusto mo kumain, kaya mo, wag. Hindi ka paparusahan ng Diyos kung ano man ang decision mo. Kaya yan ang sabi sa atin. Food doesn't command us to God. May mga kapatid na vegetarian. May kapatid na hindi. Kaya vegetarian, kaya hindi, walang pakialam ng Diyos ito. Personal mong decision nyo. Walang kahulan sa yung kaligtasan. Yun ang sinasabi ni Pablo. So bakit kayo nag-aaway kanya sa isang bagay na hindi mahalaga sa Diyos? Kaya lang. Dito po sa, balik po tayo sa Romans 14. Ito, mahalaga sa Diyos, kanya eh. Hindi yung pagkain o pag-inom, kanya. Hindi yun ang kaharin ng Diyos, sabi po sa atin ni Pablo. Galawin lang po natin yung dito po sa verse 17, Romans 14, kanya. Sapagkat ang kaharan ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Hindi po paglalasing yun. Kundi pagiging matuwid, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo, kanya. So ito pagkain. Hindi ka ba niligtas? Kakain ka o hindi, kanya. Nasa sayo. So ito isang personal liberty ng sino mga Kristiyano sa panahon na yun. Ngayon, ito problema. Meron na tayong kalayaan sa bagay na yan. Ganyan. Meron kang kalayaan. Pwede kang kumain, pwede kang kumain. So, kalayaan mo yun. Pero, sabi po rito, but beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. Ganyan. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened with those things offered to idols? So ito yung extreme. Kahit na sinasabi natin ang idolo ay walang halaga. Kung pupunta ka sa templo ngayon, kakain ka doon kanya, makikita ka ng magkapatid. Hindi ba sila kanya lalakas sa loob para kainin nila kayong pagkain na inihay sa mga Diyos? Nalabag sa kanilang kalooban. So, dati gamitin ng ating kalayaan para magkasala isang kapatid. Ito po pagkain sa templo, ginamit lang ni Pablo yun. Parang argument. Pwede siya sinasabing tama. Dahil sa verse sa chapter 10, pinagbabawal na yun. May pagkakaibay kumakain ka ng pinabibili sa palengke, ganyan. At may pagkakaibay pupunta sa templo ng Diyos at sasama ka ito. Kung Kristiyano ka, hindi ka pwedeng kumain sa dulang ng Panginoon. At the same time, kakain ka sa dulang ng mga Diyos at ganyan. Pero hypothetically, kung gagawin mo yung kanya, magkakasala ka niya. Dahil di lamang nabawan niya, kundi yung mahinang Kristiyano, mapagpersus lang kainin niya kasi nakita ka nila eh. Actually, magkakasala ba sa kanilang conscience. So sa mga kalayaan natin na pag-desisyon ka, at yun ang iyong paniniwala, huwag mo sirahin yun. Dahil kahit na hindi mahalaga sa Diyos, pero yun ang paniniwala mo, huwag mo siya sirahin. Ganyan. Kung yan ang personal mong paniniwala na hindi mahalaga sa Diyos. Tingnan po niya sa pinakahuling bahagi ng Romans. Dito po isang magandang pag-aaral sa salita at pananampalataya. Ang pananampalataya na nagliligtas sa atin, yung mga bagay na pinapayag ng ating Panginoon. Pero yung mga personal nating paniniwala sa mga bagay hindi mahalaga sa Diyos, tinatawag rin yung pananampalataya. Yung ating personal faith o yung ating conscience, kanya, yun din po ay tinatawag na pananampalataya. Pag kahit tayo lumabag doon, nagkakasala ka rin. Kanya, basahin po natin. Ngunit ang nag-aalinlangan ay nakatulad kung kumakain. Sabihin, kung nag-aalinlangan ka, meron na doubt, na pwede mo kainin yung kainin. Dahil ikaw na sa Diyos. Sapagkat hindi batay sa pananampalataya at ang anumang hindi batay sa pananampalataya kasalanan. Yung pananampalataya rin, walang kaugnayan sa isang pananampalataya pinaniniwalaan natin. Yung particular mo paniniwala, kalimbawa sa bagay na yan. Kung ikay entil na Kristiyano at ang kasalukuyan mong pinaniniwalaan, bawal akong kumain sa mga pagkain galing sa templo ng Diyos kahit pinagbibili sa palengke. Huwag mo sirahin yun. Huwag ka kumain. Pag kumain ka, nanalabag mo yung pinaniniwala ka, nagkakasaan ka. So, halimbawa, balik tayo sa balon. Ako, hindi ako kumain ng balon, hindi ko na kainin.
Kung kumakain ka ng balot, o hindi ka kumakain ng balot, tapos, para siya, kasalanan niyo pag kumain ka ng balot. Tapos nakita mo isang kapatid, kumakain ng balot. Tapos siya kay napwesa kumain. Hindi kayo kumain labag sa iyong kalooban. Kasalanan niyo. Kung naman ang iyong pinaniniwalaan sa din mo, kaya yun ay mahalaga sa Diyos o hindi. So hindi pinag-uusapan nito yung isang pananampalataya na ipinahayag ng Espiritu Santo sa atin na nakasulat sa Biblia. Ito yung personal mong response sa isang bagay na sinasabi ng Biblia. Ito siya pagkain. Mga bagay niya sa Diyos-Diyosan. So ito yung mga bagay na hindi kasalanan sa sarili nila. In other words, hindi ka kakain dahil sa palagay mo, sa iyong paniniwala, pagkakasala mo, pag kinain ko yun, nasa sa iyo. Hindi ka katulad ng Diyos. Pero kung pinaniniwala mo, dahil mo, ang idol sa'yo walang anuman, at kay kumain doon, hindi ka rin magkasala. Dahil sa paningin ng Diyos, alas sa pakilam dyan. Hindi yan kamay kaugnayan sa ating kaligtasan. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng problema sa mga bagay niya, may kasalanan ka kanya. Kaya na kailangan mag-ingat ka kanya sa mga bagay na ito, na hindi magkakasaling kapatid dahil sa mga kalayaan na yan kanya. So kung malaya ka kainin mo, malaya kang hindi. Depende mo ano pinaniwalaan mo kanya. So hindi tayo ito ng Diyos sa mga bagay na yan dahil hindi mahalaga sa paningin ng Diyos. So, ito po ang danger pag hindi natin ginagamit ang kaalaman na may ikaw ang kasamang pagmamahal. Sa unang bagay ng ating pag-aaral. Tama yung kaalaman mo, kailangan may pagmamahal para ma-apply mo tamang kaalaman. And because of your knowledge, should the weak brother perish for whom Christ died? Ganyan. But when you thus sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Ganyan. Kung dahil sa iyong kaalaman na hindi mo ginamit na maingat kanya, at may kapatid na nagkasala ka rin kanya. So, babalik tayo sa example. Balot, para may malinaw sa atin. Kung pinipilit mo, kainin niya. Bakol yan. O kaya, yung kapatid, ayaw niya kainin, pinipilit, kumain na lang. Kasala ka. Alam mo na yung kapatid na yun, labag sa kalooban niya, kumain ng balot. Kung siya pilitin, mamalaya kang kumain kung gusto mo. Pero kumain na lang sa nakikita niya. O kung siyang persahin na kumain. May kalayaan na, totoo yun. Alam mo, tama yun. Pero kung gano'n ang kaalaman na walang pagmamahal ka niya, kakasala ka pag pinirasa mo yung kapatid dahil sa kanya mahinang conscience. Hindi pa niya lubos siya naiintindihan. So, nagkasala ka, sabi ni Pablo. So, ito po ay general application. Kahit saan. Kapag ka isang bagay na parang sa'yo ay hindi masama. Pero kung may masasaktan, dahil sa kalayaan mo lang gawin. Kaya ito, pag-aasawa, kaibigan, pananampalataya, totoo yan. Para sa'yo, hindi masama. Pero kung sa isang tao ay masasaktan siya, kahit sa ginawa mo hindi masama, nagkasala ka. Generic application yan. O may kailangan gawin mo para sa isipan mo, you're fully convinced, hindi kasalanan yung gagawin mo. Pero may tao masasaktan dahil sa panin niya, kasalanan yun, magkasala sa Diyos. So yun ang sinasabi rito, mga kapatid. So maraming aplikasyon niya. Kahit meron tayong kalayaan, gawin na siyang bagay, kung di makapagpapatibay, huwag mong gawin. Mapipilit niya sa katigasan ng ulo, magkakasala sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, tinuturo dito, minsan, kung walang masama sa iyo, maingat pa rin tayo. Baka may kapatid na magkakasala. Pag nagkasala yan, nagkasala sa Panginoon. Kasi hindi ka namatay para sa tao yun. Si Kristo namatay para sa tao yun. So, ingatan natin yung tao na namatay ang ating Panginoon na iwag mawala. Kung ikaw magiging dahilan na mawawala yun, sabi nito, you sin against Christ. Kasi namatay siya para sa tao yun. Hindi ka naman namatay para sa tao yun. Kaya iligtas mo sa kanya mga pagkakasala. So ito yung general principle. Kahit very strongly na hindi masama. Pero hindi lang naman ikaw ang nabubuhay sa mundo.
may kapatid sa pananampalataya, may kaibigan, etc. Magkasala sila, kasala ka rin. Mag-ingat po tayo. So, ito. If food makes my brother stumble, I will never again eat meat, lest I make my brother stumble. Kapasinin po natin yung meat. Ito yung pagkain na pinagbibili sa palengke, nanggaling sa pagsama sa Diyos. Tandaan po natin yun. Yung sabi niya, therefore, if food makes my brother stumble, I will never again eat meat. Yung pinagsasamba sa galing sa pagsama sa Diyos. Unless I make my brother stumble. So yan ang kaalaman ng mga pagmamahal. Oo, sige kanya. Para wala na lang, walang kapatid na maaari magkasala, hindi mo na kumain. Hindi ka na mamatay. Kung may mga kapatid na sinasabi nila, bawal kumain, hindi mo ka na kumain ng balot. Hindi naman kasikal na requirement na kumain ka ng balot para maligtas ka. You can sacrifice. Alang-alang sa iyong kapatid. Pwede mo yung applyan kung kahit sinong kapatid. Kaibigan mo yan, kapatid mo, asawa mo. Applicable lahat yan. Kapatid mo sa pananampalataya, di ba? Ito yung tinatawag ng pinakamataas na uri ng pagmamahal, yung agape, ganyan. You're willing to sacrifice, alang-alang doon sa minamahal mo. Sa kaso nito, ay kapatid ni Kristo kanya. O tama yung alaman mo, pero pwede mong kainin yun. Pero kung may kapatid na masana, walang masasaktan, walang magkakasana. Yun ang sinasabi ni Pablo, way back sa unahan. Yung kaalaman na may kapagmamahal, yun ang tunay na kaalaman. Kasi pili mo siyang apply sa tamang paraan. Yun ang sinasabi nito ni Apostle Paul. So, kung yung pagkain na yun, walang kainin. Bigay kumain ka ng ibang pagkain, mali pang balon, para walang kapatid na kaya na magkakasana. So, babalik po tayo sa prinsipyo, yun ang tunay na kaalaman. Yun ang tunay na kaalaman na may akibat na pagmamahal. Di ba babalik tayo yung sinasabi ng Pablo sa walang bahagi? Yun ang tunay na kaalaman. Basta alam mo, pero hindi mo ma-apply sa tamang paraan, hindi tamang kaalaman yung kanya. As far as pananampalataya is concerned, yung sinasabi nito ni Apostle. Magpunta tayo sa chapter 9 kasi meron pa po tayong konting panahon. So marami na kayong tanong. So ito po yung mga conflict sa pagitan ng magkapatid na may magkaibang pinanggalingan. Magkaibang radical na pinanggalingan. Yung Jewish Christian at saka yung Gentile Christian, ibang pinanggalingan nila. Hindi pareho. Radically different. Pag nagkasala sila, nagkakaroon sila ng conflict. Dahil doon sa pinanggalingan nila. Tayo, hindi masyado kasi hindi naman tayo nanggaling sa pagsama sa Diyos. Pero meron tayong particular na sitwasyon na iba sa kanila na pareho. Kaya kung maalala po natin yung prinsipyo na yan, hindi magagamit po natin. So, pupunta po tayo sa 1 Corinthians chapter 9. Ngayon, dito po isang typical na Apostle Paul. Yung 1 Corinthians chapter 9, nasa pagitan siya ng chapter 8 at chapter 10. Yung chapter 8 may kaugnayan sa mga pagkain niya sa Diyos. Yung chapter 10 may kaugnayan sa pagsamba sa mga Diyos. Pero yung chapter 10 walang kaugnayan doon. So ito po ang kung makapapasin ninyo, kilala niyo ninyo si Apostle Paul sa tagal na pinag-aaralan natin siya. Ganun ang style niya. Minsan magsisip siya sa isang paksa na walang kaugnayan sa unang paksa. Para meron lang siyang may pakilala na ibang paksa. Dito po sa Corinthians chapter 9, ito yung may kaugnayan sa pamamanganak. So ito po ang division niya. Sa unang bahagi, yun ang kalayaan niya bilang isang apostol. Pinapatunayan niya sa isang apostle. Dahil obviously, mahirap ang sitwasyon ni Apostle Paul. Kasi hindi siya kasama sa 12. Naging apostol siya later on. So maraming hindi naniniwala siya sa apostle. At maraming kalayaan na available kay Apostle Paul sa 3:14. Ngayon,
Yung halimbawa po ni Apostle Paul na yung kanyang kalayaan, yun na ginagawa para maligtas yung iba. Makikita natin yan sa kabalatang ito kanya. Bakit hindi ginamit ni Pablo na tumanggap siya ng tulong mula sa Corinto? At ang kanyang halimbawa ng paglilingkod sa iba para maligtas yung iba, nagsasakripisyo sa sarili niya. At kung bakit kinakailangan at kontrolin natin ang ating mga sarili. Mayroong posibilidad dahil Kristiyano tayo, mawala tayo sa pananampalataya. So ito po ang Corinthians chapter 9. Mabisa po natin, kung ano po natin. Ako ito simula sa chapter 5. Mami, ulit ko lang. Ayusin ko lang ako kapatid, para pumatong eh. Chapter 5 ka gano'n. Okay. Alam ko lang bakit. Dito po sa bagay ito na makikita natin, pinapaliwanag niya Apostle Paul yung kalagayan niya bilang isang apostol. Dito po sa 15 actually ito sa chapter 15. Ito yung order ng mga apostol. And that he was seen by Cephas, then by the 12. 15 po ito. After that, he was seen by over 500 brethren at once. Hindi natin alam yun kung ilan. Of whom the greater part remained to be present. Marami siya kayo, nabuhay pa rin sulat nito. But some have fallen asleep. Ganyan, patay na. After that, he was seen by James. Then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also. As by one born out of due time, ganyan. Sabi itong sinasabing born out of due time, hindi kaligtasan niya. Kundi kanyang pagiging apostol. So nakita niya sa pinakahuli na nakakita sa ating Panginoon, siya na po yung magaling, ganyan. So sabi niya, as one born out of due time. So in his standard version, last of all, to one untimely born, he appeared also to me, ganyan. So yung kanyang pagiging apostle, ay huli siya. Kumbaga, hindi siya kasama doon sa nagsama ng Panginoon sa buhay, nung siya nabautismo kay John the Baptist, nung siya inabuhay na mamuli, hindi siya kasama doon. Kaya malaki ang possibility na talagang hindi siya pinaniniwalaan na isang apostol. Kung kasama ko sa 12, walang problema yun. Pinalitan si Judas ni Matias, nagsama rin ng 12 mula ng una. Kahit dalawa lang ang qualified na pwedeng palitan si Judas. 14 lang sila, 15. Nila kasama ng Panginoon mula sa bautismo ni Juan hanggang sa kanyang pagkabuhay na magaling. Si Apostle pa wala siya doon. Siya'y ipinanganak sa masuling panahon. So kaya sinasabi, am I not an apostle? So in other words, may nag-question kay Apostle Paul na siya isang apostol. Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? Ganyan. So ito yung tinatanong niya, ito yung sinasabi natin rhetorical question. Hindi sila nagtatanong para sagutin nila. Siya nagtatanong para maipakita niya na siya isang apostol. Yun ang dalawang may dahilan bakit tinatawag siyang apostle. Number 1, siya ay eyewitness sa pagkabuhay na magaling ng ating Panginoon. Katulad ng 12 original kasama si Judas Iscariote. So nakita niya ang Panginoon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na magaling. Binasa natin kanina. So 1 Corinthians 15:5-8. So, yun ang isang qualification ng isang apostle. Kung titignan po lang sa 1 Peter chapter 5. Yun din po ang description ni Pedro sa sarili niya. Pagkat siya isang apostle. Basahin natin. Ngayon, bilang kapwa matanda, o siya elder, ano pa? Ano siyang saksi sa pagtulong ni Kristo at bilang kabahagi
sa kalalating hayaan, pinakikis of course, sa matatanda sa inyo. So siya yan, at the same time, siya isang apostol. Pagka siya saksi kanya. Yung trabaho ng mga apostle, hindi katulad natin. Tayo din tayo saksi. Tayo yung sumasampalataya. Dahil di ba natin nakita ang Panginoon na nabuhay na mabuli. Kaya po sa Acts chapter 1, verse 8, ito lamang po yung mga apostles. Totoo lamang ito sa kanila. Yung mga saksi ni Jehovah, sabi nila, kasama raw sila dito, sabi ko, hindi ko yung kasama dyan. At 12 lang yan, kaya pati si Judas na namatay. Kasi po nasa verse 8 ng Acts chapter 1. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa niyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi kung kanya. Sila magsasabi na si Jesus na buhay na muli. Dahil nakita nila yun sa kanilang mga bata. At kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa huli-huli, katulo-tulo ang bahagi ng lupa. So, sapagkat sila yung mga apostol, sila lang yun. Yung iba, hindi sila kasama doon. So, yung mga saksi sinasabi diyan, yung 11 kasama si Matias. Later on, naisama si Apostle Paul. Pagkamatay ng Panginoon, nagpakita siya, di ba? Kaya magkikita rin po natin na yung mga taga-Corinto, pinatunayan niya siya isang apostol. Siya kailangan, kahit dapat paniwala rin na ako yun, isang apostol. Yun nasabi ni Apostle Paul. Kung iba, hindi siya naniniwala, kahit kayo man lang, kanya. Kasi si Apostle Paul ang nagsimula sa gawain na yun. At natural na nakita nila ang ginawa ni Apostle Paul. Na hindi magagawa ng isang tao kung di siya apostol ng ating Panginoon. Ito po sa 4:13 kanya. Bagamat mga sinisirang puri, kami nakikiusap. Kami naging tulad ng basura sa libutan. Dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Sinisiraan siya. Pero kahit sa inyo, kahit nalaman, dapat kaniniwalaan niyo ako na ako isang apostle kanya. Sabi dito, if I am not an apostle to others, yet doubtless I am to you. Nakita nila eh. For you are the seal of my apostleship in the Lord. Kayo mga tatakong kanya. Bisa kayo mga saksi ko sa aking pagiging apostle. So yung iba, tinatakbo si Paulo bilang isang apostol. Pero sa mga Korinto, dapat hindi. Kasi nakasama nila si Apostle Paul sa loob ng isang taon at 6 na buwan na tinuturo sa kanya salita ng Diyos sa Korinto na mababasa sa 18 verse 11. At siya may tatak ng pagiging apostol. Kaya may nagkaangkin ngayon na si Apostle, kailangan magagawa niya yung ginawa ni Apostle Paul at yung 12 apostol. Yan ang seal of apostleship. Paano mapapatunayan ng isang apostol? Alam niyo, yung mga papa sa Roman Catholic Church, sinasabi nila, sila yung kapalit ni Pedro. So in other words, sila yung apostle. Pero hindi na magagawa ang ginawa ng mga apostol. Para kayo maging apostle, dapat ikaw ay magagawa mo yung ginagawa ng mga apostol. Isahin mo natin ang mga sa 1 Corinthians chapter 1. At lalo na po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 13. May nakausap kami noon. Kasama namin si Elias noon. Po. At yung kaklase na naging member sa Paniki, tapos naging member ng Fort Watch. Nakausap namin yung mga member nila. At sabi, meron kaming apostol nila. Yun ang tanong namin, ano yung tanda ng apostol ninyo? Kaya ba niyang gawin yung ginawa ng mga apostol na namin? Hindi sila kumikibo. Sino anong pangalan? Ayaw din nila sabihin. Kasi kung hapasal siya ng Panginoon, dapat kasama siya doon sa mga pangalan ng apostol, di ba? Dito po sa unang bahagi, 1 Corinthians chapter 1. Na sa lahat ng mga bagay, pinayaman kayo sa Kanya, sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Gaya ng patutunan ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Kaya kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob habang kayo naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi kayo nagkulang sa kaloob, ganyan. Saan galing yung kaloob? Ito'y kaloob ng Espiritu Santo. Saan galing yun? Kaya apostle po. Kaya sila yung may kaloob ng Espiritu Santo dahil kayo apostle po, ganyan. At ang mga apostol lamang ang may kapangyarihan gawa, no? At dito sa 2 Corinto, chapter 12. So, itong
question kay Apostle Paul na siya siyang apostle, hindi lamang sa unang Korinto, pati sa pangalawa. Hindi natatapos yung pagdududa sa kanya bilang apostle. So, inuulit-ulit ni Apostle Paul. Ito po sa 2 Corinthians 12:13 ganyan. Sapagkat sa ano kayo naging uli sa mga iglesia, maliban na sa ako hindi pasalin ninyo, hindi siya tumanggap ng tawag yung upa na makikita natin. Sa verse 12, tunay na tanda ng isang tunay na apostol ay isinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamagitan ng mga tanda na magkababalagan at gawang mga pangarin. Ganyan. Yun ang tanda ng isang apostle. So nakita nila yun na ginawa ni Apostle Paul. So bakit niyo ako pagdududahan bilang isang apostolan niya? Kung yung iba, maintindihan mo pa yung kanya. Kasi hindi ko naman sila kasama. Pero kayo, kanya, dapat hindi. Dahil nakasama niyo ako kanya. Nakita nila yung tanda ng pagiging apostol. So, wala lang apostol sa panahon natin ngayon. Dahil, number 1, 13 lang yun. Kung sasama natin si Judas, 14 lang yun. Wala lang iba. Kaya kung questionin po natin, si Pablo at si Barnabas, na tinawag sila mga apostle, kailangan mo nawahin natin anong ibig sabihin ng salitang apostle. Ang isang apostle ay isang sinugo. Si Paul at Barnabas, sila ay sinugo ng Espiritu Santo at ng Iglesia sa Antioch. So technically, sila ay mga apostol sa kaulungan na yun. Kaya pag pinag-uusapan natin yung sinugo ng ating Panginoon, 14 lang yun. 13 buhay na matay si Judas. Kasama rin si Apostle Paul. Dahil nandun yung tanda ng pagiging isang, ito sa English, pinasinasan sa Tagalog, that you are enriched in everything by Him, in utterance and all knowledge. So nila galing yun. Yung kaalaman na yun. Even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Hindi kayo nahuli sa naman kaloob. Ganyan. So galing kaloob sa pagpatong ng kamay ni Apostle Paul. Siya ang kapangyarihan ng mga apostol. Sa 2 Corinthians 12:11, I have become a fool in boasting. In other words, hindi ko kailangan sabihin ito. Para ako napilita, ako nagyayabang. You have compelled me. In other words, hindi ko kailangan sabihin niya. Kaya pinilit niya ko ngayon. Kasi kina-question ng kanya pa yung apostle. For I ought to have been commended by you. Instead na ako'y questionin niyo. Kaya. For in nothing was I behind the most eminent apostle. Hindi nga. Kung totoo siya ang pinakamaraming ginawa. Lalo na sa pagpapahayag. Sinulat sa bagong tipan. Though I have nothing. So di pinagmamalaki yun. Truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance, in signs and wonders and mighty deeds. So nakita niyo kanya. Yun ang mga tanda ng mga isang apostol. For what is it in which you were inferior to other churches, except that I myself was a burdensome to you, for giving this one wrong kanya. Ang problema lang, hindi siya tumanggap ng support sa Corinto. At yun ay para ba isang bagay na kinalulungkutan ng mga taga sa Corinto. Kaya rin sinabi niya yun. Sabi niya, humingi siya ng tawad. Doon sa bagay na yun. So, dito, makikita natin, siya siyang apostle. Nagawa niya ang bagay na ginagawa ng isang apostol lang. Kung hindi ang apostle kaya sa inyo, sa iba, pero sa inyo kayo. Ganito po tayo. My defense to those who examine is this. Do we have no right to eat and drink? Do we have no right to take along a believing life? As do also the other apostles, the brothers of the Lord, and Cephas. Ito yung mga tanong, rhetorical question niya. Nagtuturo siya kanya. Ito ang kanyang defense, kanyang karapatan na tumanggap ng support niya. Tignan ninyo, kailangan ng mabuhay. Hindi ka na pwedeng mapuhay ng libre. Michelle, kailangan mo mag-asawa kanya.
Katulad ng ibang mga pastor, sila lang bang may karapatan, kami wala, ibig sabihin. So ibig sabihin, meron din kami pangangailangan katulad ng iba ng mga apostol. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kahit tulad lang siya ng sino mang tao na may pangangailangan. Nagkataon na may mangarap. Yung sabi ni Apostle Paul. Siya pwede rin siyang may karapatan siyang magkaroon ng asawa. At bigay niya pangangailangan ng asawa niya kanya. But eventually, yung magiging mga anak nila. Yes. 1 Timothy 5:8, kung sino man na hindi kumakabili sa sariling kanya-kanya, ay dahil pa hindi sumasampalataya. Yung sinasabi sa atin. At pangatlo, hindi niya ginamit ang karapatan na yan. Later na malalaman natin kung bakit. Hindi niya ginamit yung karapatan, hindi dahil wala siyang karapatan. Meron siyang dahilan, bakit niya ginamit yun. Alam niyo, pag pinulit-ulit natin pinag-aaral sa salita ng Diyos, may mga bagay yung malalaman ka pa rin na dati mo hindi nalalaman. Hindi mo napapansin. So ano yung karapatan, ano yung dahilan na yan? Yun ang ating paglilingkod sa susunod pong linggo na po. August 23. August na po, ano? Malapit na matapos ang taon na yun. So maraming salamat po mga kapatid. Mamayang pagkatapos na ating pagsama, karoon lang po ng maikling meeting po yung mga kalalakihan. So ito po ang ating pag-aaral. Sana marami tayo natutunan. Kasi ang paraan para lang natin malaman ang kalooban ng Diyos, pag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Yun ang essence ng pag-aaralan mo yung aklat. Kasi malalaman mo kung anong tinutun ng aklat na yun. Later on, pag naunawa mo yung mga aklat na yun, pati nilalaman, pwede mo silang i-apply sa tamang paraan. Ayon sa kailan tamang konteksto niya. Yun po ang paghahanda, hindi lamang sa para gawin natin ng kalooban ng Diyos. Kung gusto mo maging mangarap, kailangan malaman mo mismo yung salita ng Diyos. So maraming salamat po. Si Brother Matthew po ang muna sa pagpapaawit.